Ngayon, 40 orders na naman ako. Mamaya, sasalo ako ulit. Ang night shift ni Lao Zhao. Mabibigay pa niya sa akin ng 100 piso. Ganito. Bukas, sapat na ang pera para sa gamot ni Kinkin. Kinkin, hindi ka ba may sakit? Anong ginagawa mo sa labas? Pumasok ka na agad. Ako. Jiang-an. Nahihilo ako. Gusto ko lang namang magtapon ng basura. Ikaw na ang magtapon. Ay, basta pagtatapon lang ng basura. Bumalik ka na at magpahinga. Ako na magtatapon. Bumalik ka na. Si Xiao Xiao, tara na. Hindi ko inaasahan. Si Jiang-an, na walang kwenta. Ngayon ay maaga siyang umuwi. Mali. Ang itsura ni Kyuchin kanina, parang... Si Jiang-an na walang kwenta, nagtatrabaho sa kumpanya namin. Nakakauwi pa ng maaga para sirain ang plano ko. Mukhang ang trabahong binigay sa kanya ay hindi pa sapat. Simula ngayon, papagawin ko siya. Mag-overtime araw-araw hanggang hating gabi. Mamatay siya sa pagod. Xiao Xiao. Ano, naaawa ka ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, tandaan mong bilhan siya ng accident insurance para sa araw na iyon. Kapag namatay siya sa pagod, makakakuha pa tayo ng malaking pera. Kyuchin. Pinagtaksilan mo ako. Okay ka lang? Kyuchin. Nagpakasal ang kapatid mo, sabi mo kailangan mo ng pera, binigay ko. Ang bahay ay nasa pangalan mo, ginawa ko. Sabi mo may sakit ka, at kailangan ng pera para sa gamot. Nagsumikap akong kumita ng pera. Ano bang kasalanan ko sa iyo, Jiang-an? Bakit mo ako ginaganyan? Bakit? Bakit ka? Bakit? 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 Walang kwenta. Akala mo ba talaga? Sasama ako sa iyo. Hindi kaya siya namatay? Anong takot? Nasa iyo ang bahay at pera. Kahit buhay siya, wala siyang anuman. Huwag mo na siyang pakialaman. Mamaya, papuntahin ko ang isang tao para tingnan. Kung patay na siya, itapon sa ilog para pakainin ang isda. Kung buhay pa, pwedeng palayasin pa rin natin siya. Sa oras na yon, papalayasin ko siya sa kumpanya. Hindi ba siya? Wala pa rin siyang kwenta? Ay, Tara. Mga kaibigan sa tatlong kaharian, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay petsa ng Tianting, taong 4025. Maligayang pagdating sa Hot Topics ng tatlong kaharian ngayong araw. Ano to? Saan Jeredian? Tianteng TV? Nahihilo na yata ako dahil sa pambubugbog. Ngayong araw, binisita ng Tianting Haotian Daddy ang mga sundalo ng Tianhe. Sa parehong araw, ay nag-inspeksyon sa DG ang 6 na sagradong hayop. Itinuro ng Daddy na upang mapanatili ang kapayapaan ng tatlong kaharian, ang bawat departamento ay dapat aktibong magtalaga ng mga tauhan. Sa mortal na mundo, manipis ang espiritual na enerhiya, walang nakakamit ng immortalidad. Ang Tianting ay dapat bigyang pansin ang isyu ng kahusayan ng tauhan. Aktibong tumugon sa panawagan. Ang kapayapaan ng tatlong kaharian ilagay sa unahan. Haotian, Yuho ang daddy. Kapayapaan ng tatlong kaharian? Susunod na balita. Si Erlang Genjun alagang aso na si Xiao Tianquan sa loob ng Tianting ay nagdumi kahit saan.
Mahigpit na tinuligsa ng mga immortal ang hindi pagtali sa aso habang naglalakad. Samantala, ang mga alagang hayop ng mga immortal ay nagdumi kahit saan na naging mahirap na problema ng Tianting. Ngayon, interbyuhin natin ang partido na kasangkot. Hindi pagtali sa aso habang naglalakad. Ako ang may sala. Pero binali ninyo ang mga binti ng aso ko. Tama ba yon? Mahigpit ko kayong tinutuligsa sa ganitong pang-aabuso sa maliliit na hayop. Ano? Anong magulong programa ito? May nanloloko sa akin. Ang Tianting ay aking tahanan. Ang kalinisan ay responsibilidad ng lahat. Mga immortal, ang inyong mga alagang hayop ay tumatakbo kung saan-saan at dumudumi kung saan-saan. Ginagawang magulo ang Tianting. Tama ba yan? Mga kasama, meron ba kayong mabuting solusyon? Tiantang TV. May ganitong programa ba? At saka, ang mga alagang hayop na naglalakad, kung saan-saan, mahirap bang lutasin iyon? Bilang isang seguridad, maraming taon na akong karanasan tungkol sa mga alagang hayop na naglalakad kung saan-saan, mag-register lang, di ba? Yung walang rehistro, kunin lahat at ikulong. Yung may rehistro, panagutin ang may-ari, mabigat na parusa para sa iba. Sino pa ang maglalakas loob? Hayaan ang kanilang alaga, tumakbo kung saan-saan. Oh, magparehistro ng alagang hayop. Ang galing ng ideya. Hoy, sinong opisyal ang nagsasalita? Ikaw, opisyal. Anong posisyon mo? Ako? Seguridad lang ako. Hindi. Ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Oh, isang mortal pala. Seguridad. Ang seguridad. Anong posisyon sa mundong ito? Seguridad. Ibig sabihin, sa loob ng isang gusali, lahat ng malaki at maliit na bagay, pinapangasiwaan, lahat, konting lahat ay ginagawa. Oh, Kaya pala, nakaisip ng ganyang magandang solusyon. 1,000 taon na ang langit, walang mortal na dumating dito. Ngayon, dumating ka iyon, ay plano ng tadhana. Ako, bibigyan kita ng posisyong Diyos upang bantayan ang mundo para sa akin at alagaan ang aking mga problema. Bibigyan kita posisyong tagapangasiwa ng lupa, pamahalaan, ang insenso at lupa sa iyong nasasakupan. Bibigyan kita mata ng Diyos na tagamasid upang bantayan ang iyong nasasakupan. Makokontrol mo ang isang teritoryo kapag may nagawa ka. Ako, gagantimpalaan kita. hindi ako. Naging Diyos ako ng lupa. Ano pa yung mata ng pagmamasid? Totoo ba yan? Ang mata na to ay nakakakita sa loob. Terra, pasok at tingnan kung patay na siya. Kung hindi pa patay, itapon ninyo siya sa labas. Opo. Ang kakayahang makita sa loob ng mata ng pagmamasid ay totoo. Kung ganon, ang kakayahan ng Diyos ng lupa na kontrolin ang isang piraso ng lupa ay totoo rin. Bata, ang tapang mo ah. Naglakas loob kang galitin si Master Kiao. Umalis ka na dito ng maayos. Atras. Anong nangyari? Tumutuloy naman ako. Bakit ako napunta sa pintuan? Hindi ako maniniwala. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba dapat ninyo akong palayasin? Bakit hindi kayo lumalapit? Anong ginagawa ninyo? Pinagloloko ninyo ako? Master Kiao, kakaiba ito. Hindi namin siya mapalapit. Kalokohan. Baka naman multo yan. Lumapit kayo at patayin siya. Anong ginagawa ninyo? Multo talaga ito. Master Kiao, hindi na namin itutuloy ang trabaho. Oo. Ayoko na rin. Uuwi ako at hahanap ng eksperto. Huwag mo akong guluhin. Subukan mo rin. Bata, swerte mo. Sinasabi ko sa'yo, kapag pumasok ka na sa trabaho, babalikan kita. Abangan mo.
Xiuqin, Xiao Xiaokun. Ang utang natin. Dahan-dahan kong babayaran. Oras na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Xiao Xiao, dumating na si Ma'am Shen. Bakit hindi ka pa pumunta? Hindi, bobo ka ba? Nakalimutan mo na ba ang ipinagawa ko sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Ah, oo. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Pero medyo delikado ba? Paano kung hindi huminto? TSK, sino nagsabi na lulundag ako sa ilalim ng sasakyan para iligtas siya? Kapag naaksidente na siya. Dinala ko siya sa ospital, di ba okay na? Ginagampanan ko ang role na hero na Nigel iligtas sa dalaga. Pero hindi ako tanga, na isasakripisyo ko ang sarili ko. Xiao Xiao, may dumating pang isa. Siya pala. Buti naman. Tawagan mo ang driver. Sagasaan mo siya. Oh, Lumayo ka? Anong ginagawa mo? Dumadaan lang naman siya. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Ah, saklolo. Agras. Agras. Demonyo. Okay ka lang? Ikaw. Kung wala ka naman, aalis na ako. Ah, tama. Tawagan mo ang pulis. Obvious na ikaw ang target ng lalaking yon. Teka lang. May kailangan ka pa? Oy, Ma'am Shen. Okay ka lang? Gusto mo bang magpalit ng trabaho? Maging driver ko at bantayan mo ako palagi. Magkano ang sweldo mo ngayon? San Mubay? Dadagdagan ko ng 0. Yung buong plano ko, napunta sa kanya ang pinaghirapan ko. San Juan Uchen? Driver lang ba? Kailangan mo rin akong protektahan. Walang problema. Ma'am, Shen. Layak. Sinisanti kayo. Oh, Ma'am Shen. Saan tayo ngayon? Oy, Ma'am Shen. Hindi ba ngayon sinabi na mag-i-inspeksyon sa aming kumpanya? Sa ibang araw na lang. Hindi. Marunong ka bang magmaneho? Uwe. Tara, punta tayo sa Yuncheng City Hospital. Samahan mo akong bisitahin ang pamangkin ko. Si. Hoy. Kiao Xiao, kamusta? Siguradong nagpapasalamat si Ma'am Shen sa'yo. Reyes. Jiang An. Panonggasan mong sirain ang aking plano. Hindi pa tayo tapos. Doktor, nakikiusap ako. Iligtas mo ang anak ko. 5 taong gulang pa lang siya. Ang tatay niya, wala na. Siya na lang ang pag-asa ko sa buhay. Hay, Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Ate. Ate. Ate, ano ba? Doktor, anong nangyari? hay.
Tian. Ginawa na namin ang lahat. Ang batang ito ay nakalunok ng karayom na bakal. Ilang araw na ang lumipas. Ang karayom na bakal ay nasa loob na ng ugat. Naglalakbay ito sa malalaking arterya sa buong katawan. Kapag pumutok ang malaking arterya, kahit ang mga Diyos ay mahihirapang iligtas. Kailangan nating operahan siya agad. Ang batang ito, mula nang mawala ang aking bayaw, ay siyang tanging pag-asa ng aking ate. Kahit magkano ang gastos sa operasyon, okay lang. Ang karayom na bakal ay patuloy na gumagalaw sa loob ng ugat. Hindi namin ito malukay. At ngayon may tendensya itong lumipat sa loob ng bungo. Kaya naman, kung may mangyaring problema, iyon ay brain death ang resulta. Kung hindi, sumuko na tayo. Sumuko? Wag, Dr. Bai. Si Tian ang buhay ko. Kung mamatay siya, hindi na rin ako mabubuhay. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang pahirapan si Dr. Bai. Siya ang pinakamahusay naming espesyalista sa internal medicine. Kung sasabihin niyang hindi na kaya, walang sinuman sa buong siya ang mangahas. Sa sitwasyong ito, mas mabuti pa na hayaan siyang kaysa umalis ng payapa. Hindi. Dr. Bai. Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas mo si Tian. Iligtas siya. Dr. Bai, wala na bang paraan? Tulungan mo naman ang ate ko. Basta mailigtas ang pamangkin ko, ibibigay ko ang lahat ng Shen Group. Talagang ginawa ko na ang lahat. Teka. Ang batang ito, may pag-asa pa. Sino ka ba? Doktor ka ba? Maililigtas ba ang batang ito? Hindi namin alam. Doktor kami. Bata? Pwedeng kumain ng kahit ano, pero wag kang magsasalita ng basta-basta. Jiang-an, talaga namang may paraan ka. Pagpapala ng kabutihan. Sa loob ng ugat, mayroon ng isang karayom na bakal na umaagos. Wala namang malubhang kondisyon ang bata sa ngayon, kaya nating tanggalin ang karayom. Pero kung hindi agad aalisin ang karayom, maaaring mawalan ng buhay anumang oras. Ikaw. Kaya mong tulungan si Tian na tanggalin ang karayom, di ba? Kaya mo siyang operahan. Maayos ang ugat kung nasaan ang karayom. Kumpiyansa sa pag-alis? Siguradong sigurado ako. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan mong iligtas si Tian. Basta't mailigtas mo siya, ako. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit desperado na, dapat may limitasyon ng pagpapadoktor. Mga walang utak talaga kayo. Naniniwala kayo sa sinasabi ng isang security guard? Umaasa kayo sa isang security guard na magligtas ng tao. Talaga bang hindi ka takot? Baka mamatay agad ang anak mo. Ikaw, security guard ka. Hindi ako security guard. Driver na ako ngayon. Driver. Ikaw, Saan galing ang manloloko na ito? Walang alam sa sarili. Akala ko talaga importante siya. Hindi ko inaasahan na driver lang pala. Binata, paano mo basta na lang nilalaro ang buhay ng tao? Kung hindi ka naman doktor, huwag ka nang makialam. Manahimik ka na lang sa tabi. Huwag kang laging naghahanap ng atensyon. Tian, anong nangyari sa'yo? Tian, anong nangyari?
Tiyan. Ay naku, Tusok na bakal sa puso, pagpalya ng puso, kailangan i-defibrillate agad. Hindi. Nasa loob ng puso ang karayom. Kung pilitin nating i-defibrillate, mabibiyak ang puso at mamamatay ang pasyente. Ang tanging paraan ngayon ay tanggalin ang karayom. Jiang-an, tumigil ka na. Hindi ka naman doktor. President Shen. Si Jiang-an ay halatang may masamang intensyon. Sa tingin ko gusto lang niyang sumikat. Wala siyang pakialam sa pamangkin mo. Ang vital signs ng bata, 5 minuto na lang ang natitira. Tanggalin ang karayom, hindi naaabot sa oras. Hayaang siya na lang, makasama ang bata ng ilang saglit. Teka, Ano, bakit hindi ka umalis? Nagpapaka-istorbo ka. karayom sa puso. Ngayon, ang tsansa na tanggalin ito, 8 na lang porsyento. May sakit ka ba sa utak? Sabi ng doktor, hindi naaabot sa oras. Gusto mo pa ring tanggalin? Akala mo kung sino kang Diyos. Jiang-an, ganyan na ang ate ko. Bakit mo pa siya ginagalit? Nagpapasalamat ako na iniligtas mo ako, kaya ginawa kitang driver ko. Pero ngayon, medyo, wala ka ng utang na loob. Bawat segundo na masasayang, babawasan ang daloy ng dugo sa puso. Mahina ang sirkulasyon, ang posibilidad na matanggal ang karayom ay mababawasan. Kanina, gusto mo talaga na mabuhay ang bata, di ba? O baka naman, mas gusto mong mamatay na lang siya? 60% na lang ang tsansa. Sabihin mo, tatanggalin ba natin o hindi? Si Tiyan ay nasa iyo na. Nakikiusap ako sa iyo. Kailangan mo siyang iligtas. Ate, bakit ka sumasama sa kalokohan? Jiang-an, tama na ba ang kalokohan mo? Sige, sundin nyo na siya. Patay na ang bata. Pahihirapan pa siya? MS, Shen. Tulad ni Jiang-an na ganyan, bibigyan mo pa siya ng trabaho? Dr. Bai, hindi pwedeng hayaan siyang magulo. Kung ang batang ito ay may mangyaring masama sa ospital natin, sa oras na iyon, responsibilidad pa rin natin. Ito. Dr. Bai? Nakikiusap ako sa iyo dahil ikaw mismo ang nagsabing wala ng pag-asa. Hayaan mo na siyang subukan. Ayokong walang pagsisikap na ginawa habang pinapanood ang sarili kong anak na mamatay. Kahit hindi siya mailigtas ngayon, hindi ko kayo sisisihin. Hindi pwedeng Dr. Bai, kung ito ay kumalat, masisira ang reputasyon mo. Dr. Bai, ginagaranti ako sa pangalan ng Shen. Kung hindi mailigtas ang bata, hindi namin isisi sa iyo ang responsibilidad. Kaya mo ba talagang alisin ang metal na karayom? 50%. Ito ay isang buhay. Sasamahan kita sa kabaliwan na ito. Dr. Bai, Kung may mangyaring masama sa bata, ang responsibilidad na dapat panagutan ako ang haharap. Ako magtitiwala ako sa iyo ulit. Ikaw. Sige. Baliw ka ba? Sabi na nga ng doktor na wala ng pag-asa. At sasamahan mo pa yung basurang security guard para magloko kahit na malapit na siyang mamatay. Nagsasayang pa kayo ng oras. Ipinapakitang gilas lang yan. Master Kiao, nandito pa ang ate ko. Ang kukbay ang sinasabi mo. Kung hindi ka marunong magsalita, gayang ka na lang. Hindi naman. Sana mamatay na yung bata sa operating table. Tingnan natin si Jiang-an na walang kwenta. Paano siya makakalabas dyan? Ay, ano ba ang gagawin mo? 3 minuto nang nasa puso ang karayom. Ngayon, ang buong puso ay mahina na ang pagbomba ng dugo. Ano ang gagawin natin ngayon? Pabilisin ang daloy ng kanyang dugo. Kukunin ko ang karayom sa loob niya. Sa pamamagitan ng paghigo, Talagang ililigtas mo siya? hindi ko kailanman ginagawang laro ang buhay ng iba, lalo na ang buhay ng isang bata. Anong nangyari? Bumalik na ang tibok ng puso ng batang ito. Talaga? Nagtagumpay talaga? Paano ang karayom na iyon? Itong karayom, 1 linggo na ito sa loob ng kanyang katawan at nasa loob na ng mga ugat. Paano natin ito aalisin? May paraan ako. Pero wala tayong paraan para matukoy. Kunin ang karayom.
Liu Ding Liu Jia, Wufang JD, Dang Fang Tudi, Benjing Shan Shen, Ersi Basiu, Jiu Yao Xingguan, Jen, Zeng. Ang vital signs ng batang ito ay stable na lahat. Ito, paano nangyari ito? Kung detudi, Yusi Fang Ping An. Si. Nahigop na. Ginoong Jiang, lungsod ng yun sa timog ng Tsina. Maraming kilalang doktor ang nagtipon. Wala ni isa ang makapag-alis ng bakal na karayom na ito. Pero ikaw, gamit lang ang kamay na ipatalsik mo ito. Sino ka ba talaga? Intig ng puso, presyon ng dugo, parehong lumalakas ang batang ito. Talagang gumaling ka sa iyo. Kumuha ka ng lalagyan. Ibigay mo sa aking labas. Nakuha na ang karayom, mamaya magigising na ang bata. Ay, normal na ang paghinga. Malakas ang pulso. Talagang himala ito. Mr. Jiang, Dr. Bai Tiantian. Kumusta na si Tiantian? Ito. Si Tiantian. Makiramay na lang. Tingnan mo, ano ba ang sinabi ko? Kung hindi, maayos sana ang anak mo, at mapayapa sa hukay. Ngayon, ayos na. Bago mamatay, pinahirapan pa ng walang kwentang ito. Ngayon, baka hindi na mamatay ng payapa. Hindi mo ba ako pinangakuan na gagamutin ang anak ko? Bakit nangyari ito? Bakit? Ibawi mo ang anak ko. Jiang An. Nasasaktan na ang ate ko. Bakit mo pa siya pinagtripan? Jiang An, ngayon, ano ang sasabihin mo? Sasabihin. Ano ang kailangan kong sabihin? Nanay, Ito, Tiantian. imposible ito. Kanina patay na patay, ngayon biglang nabuhay. Paano mo nagawa? Hindi ka naman driver lang. Huwag na kayong mag-alala, Miss Shen. Pinaghihinalaan ninyo akong may masamang intensyon sa inyo. Sa tingin ko, maghanap na lang kayo ng ibang driver. Ay, Jiang. Mr. Jiang, pasensya na kanina'y naging bastos ako. Sana po ay patawarin ninyo ako. Mr. Jiang. Ay huwag-huwag. Ano po itong ginagawa ninyo? Mr. Jiang, iniligtas ninyo ang anak ko. Talagang hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Sisi, kasalanan ko rin na hindi ko kayo sinabihan agad. Kaya naman pala, hindi kayo naniwala na nagligtas ako. Sa tingin ko, sinuwerte ka lang, at hindi mo alam kung saan galing ang swerte mo. Master Kiao, ilang beses ka nang nanglalait sa harap ko. Pasensya na pero, ako si Jiang An, ang pagligtas ko sa tao. Wala kang pakialam. Ikaw, anong tingin mo sa sarili mo? Ako, Master Kiao, ito ay bagay ng pamilya Shen. Kung wala kang gagawin, umalis ka na. sige. Shen Yunbing, magaling. Pero teka, ang pamilya Shen, isang araw ay luluhod sa harap ko at magmamakaawa. Mr. Jiang. Ay naku, sige, tawagin mo na lang akong Jiang An. Mr. Jiang, nakakairita. Jiang An, salamat sa pagligtas mo kay Tiantian. Sa susunod, bibisita ako para magpasalamat.
Bibisita para magpasalamat. Jiang-an, Okay ka lang ba? Ay, wala. ang laki-laki. Anong tinitingnan mo? Ate. Kakagaling lang ni Tian. Umuwi ka na muna at alagaan siya. Tungkol naman kay Jiang-an, driver ko siya. Magkakaroon ng pagkakataon para pasalamatan siya. Si, Tiningnan pa ate ko yun. May anak na siyang si Tian. Ay nako, maging tatay ni Tian ay hindi naman masama. Kaya ang ate mo ay matagal nang humiwalay na sa inyong pamilyang Shen dahil sa isang walang kwentang lalaki. Oo nga, ang ate ko noon, naloko ng walang kwentang lalaki nag-away sa pamilya. Pagkatapos, yung walang kwentang lalaki dahil sa sugal, hinabol ng mga umuutang at naaksidente sa sasakyan. Ngayon, si Tian ang tanging koneksyon ng ate ko. Binibining Lee, lumabas na ang resulta ng iyong pagsusuri. Napansin mo ba kamakailan mga pasyente sa Yuncheng ay sobrang dami? Oo nga, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Bahala na hindi na natin kayang asikasuhin iyon. Uuwi na tayo. Sige, uuwi. Oy, uuwi sa kaninong bahay? Presidente Shen, ang isang lalaki at babae na magkasama sa iisang kwarto ay hindi tama. Ano ba ang iniisip mo? Kamakailan ay laging may kakaibang pangyayari sa paligid ko. Bilang aking personal na bodyguard, natural na dapat mong protektahan ang aking kaligtasan. Matulog ng maayos. May masamang espiritu. Sa loob ng Daxia, may mga immortal na nagbabantay. Paano magkakaroon ng masamang espiritu? Presidente Shen, okay ka lang? Lumabas ka. Gusto mong matulog ng hubad? Iniligtas ko ang buhay mo. Wala kang pasasalamat, okay lang. Bakit mo pa ako sinaktan? Ang balita ngayon sa langit na korte ay tapos na. Hindi ba ito ang Panginoon ng lupa ng Yuncheng? May kailangan po ba kayo? Ako. Sinabi ng Emperador Jade Mei, kailangan po kayo? Dumiretso po kayo sa kanya. Sumasamo sa Emperador Jade. Ay, mahal kong lingkod, bakit bigla mong naisip na lumapit sa akin? Kamahalan. Gusto ko lang itanong tungkol sa Yuncheng kamakailan. Ay, ang Yuncheng ay may sakit, lumilitaw ang masasamang espiritu. Lahat ay dahil sa bato ng tadhana na nagbabantay sa Yuncheng ay ginamit ng masamang tao sa pamamagitan ng masamang paraan. Inihanda ko sana na hintayin kang masanay sa tungkulin bilang Diyos ng lupa bago sabihin sa iyo. Hindi ko inaasahan na natuklasan mo na, mahal kong lingkod. Talaga namang sa mundong tao naging bantay ka dati. Tama, ibinigay ko sa iyo ang tungkulin bilang Diyos ng lupa upang mahanap mo ang bato ng tadhana ng Yuncheng at ibalik ang kapayapaan sa mga tao ng Yuncheng. Nalaman na namin kung nasaan ang bato ng tadhana. Sundan mo ang mapang ito, tiyak na may makikita ka. Anong lugar ito? Bakit narito ang bato ng tadhana? Yao Xiao. Kyuking, Kiao Shaokun. Ang laki naman ng pagkakataon na magkita tayo dito. Ito ang pamilya Kiao. Bato ng tadhana. Bakit nasa pamilya Kiao ito? Posible bang di ginagamit ng pamilya Kiao? Kiao Xiao, ito ba ang bahay mo? Oo. Jiao Xiao, sobrang saya ko. Dinala mo ako sa bahay mo.
Simula ngayon, may bahay na rin ako. Haha. Ang tauna na yon. Hindi ba binigay na niya ang bahay niya sa pangalan mo? Xiao Xiao, ano naman ang bahay ng talunan na iyon? Isang maliit na unit na 1 kwarto lang. Karapat dapat bang tawaging bahay ko iyon? Tulad ni Xiao Xiao na may malaking bahay, iyon ang matatawag na tahanan. Sige. Ngayong gabi, alagaan mo ako ng mabuti. Xiao Xiao, kahit ano gusto mo. Xiao Xiao-kun. Hinapi mo ako, binusta mo ako. Ngayon gusto mo ring gamitin ang bato ng tadhana para saktan ang lungsod ng iyon. Isa pang dahilan para mamatay ka. Uy. Sige, darating na ako. Pagdating sa tindahan ng hilaw na bato, huwag kang magsalita ng walang pakundangan. Narinig mo ba? Opo, Presidente Shen. Hoy, Presidente Shen, ikaw mismo ang pumunta? Lao Zhang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Jiang An. Hahaha, talaga namang mabilis ang balita ng Presidente Shen. Amo Zhang. Kakakuha ko lang ng balita na may bagong dating kayong bagong material mula sa Timog Lalawigan na lumang balat. Inihanda ko na ang aking katapatan. Pwede bang makita ang material? Haha, siyempre naman. Presidente Shen, inihanda ko na ito para sa iyo. Ito na iyon. Kung hindi mo sinabing gusto mo ito, hindi ko ito ipapakita sa iba. Kung talagang gusto mo. Fixed price, 5 milyon. Ang material ay malinaw. Walang malaking bitak sa loob. Magandang material ito. Jiang An, magbayad ka. Jiang An, Presidente Shen. Ang material na ito ay hindi dapat kunin. Jiang An, sinabi ko na ba sa'yo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ginoong Tsang, pasensya na ha. Kukunin ko ito. Gino. Ikardo mo na. Ginoong Sen, hindi dapat bilhin itong bato. Jiang An, baliw ka na ba? Ginoong Sen, tiwala ka ba sa akin? Tama na. Huwag ka nang mag-artista sa harap ko. Ang bagal mo. Ginoong Sen, sinasabi ko sa iyo. Kung ayaw mo, maraming gustong kumuha. Hindi ko na ibebenta. Samahan mo sila palabas. Ginoong Tsang, hintayin mo ako. Jiang An, pinahamak mo ako. Alam mo ba, itong batong ito, halatang makakakuha ng magandang jade. Ang kumpanya ko ay nakadepende rito para malampasan ang krisis. Ginoong Tsang, Mahilig ka nga talagang malugi. Wala nang makakapigil sa iyo. Anong lang? Magkano itong batong ito? Dito ang area ng mga basurang bato. 500 piso bawat piraso. Pwede bang ikat ang bato dito? Oo naman. Isa na namang naghahangad ng kayamanan. Pesteng security guard na ito. Gusto ring sumabak sa pagtaya ng bato. Xiao Xiao-kun, Qiu-chin. Kayo na naman, kayong dalawang bastos. Xiao Xiao, bakit kayo nandito? Jiang An, bakit ka nandito? Hindi ka ba napatay? Itong ex-boyfriend mong ito, isang walang kwentang buhay. Hindi ganoon kadaling mamatay. Paano? Nakaligtas ka lang. Pumunta ka dito sa tindahan ng bato para magtaya sa bato, ha? Masyado kang nanonood ng short drama. Akala mo ikaw ang bida. Nagising ng powers mo. Ha ha ha. Talaga namang isang pulubing security guard lang. Marunong lang mangarap. Gusto mong mula sa mga basurang bato, makakuha ng magandang bato? Talaga naman kayong mga pobreng walang pera. Kaya ninyong gawin yan. Oo nga. Ang mga basura lang ang mag-iisip na, sa tambak ng basura, maghanap ng kayamanan. Sino ang nagsabing sa basura hindi makakakuha ng jade? Xiao Xiao, nagalit ka ba sa kanya? Kung ganun, hindi ko siya pagbebentahan ng batong ito. Palayasin mo siya agad. Hindi na. Hindi ba gusto niyang magbigay ng pera? Hayaan mo siyang magbigay. Bigyan mo siya, para matuto siya. Sige, susunod ako sa sinasabi ni Xiao Xiao. Ngayon, bubuksan ko na ang bato para sa kanya, para matuto siya. Jiang An,
Huwag mong isipin na dahil nakasama mo si Shen Yunbing, ay astig ka na. Si Shen Yunbing malaot madali, ay luluhod din sa harap ko. Tulad ng dati mong kasintahan. Oo nga, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang iyong pinapahalagahan, nakasintahan parang matutunaw sa iyong mga kamay. Sobrang sarap. Ikaw. Sinasabi ko sa'yo, basura, dapat manatili sa tambak ng basura. Gusto mong mula sa basura, makakuha ng jade? Itong basurang binili mo ng 500 piso. Kung makakakuha ka ng jade, luluhod ako dito mismo. Yuyuko ako sa'yo. May jade! Talagang may jade! Talaga nga, jade? Talaga tumaas. Ang jade na ito ay karaniwan lang. Pero talagang dumami ng ilang beses. Kiao Sao. Halika. Gusto mo naman magbukas, di ba? Anong masasabi mo? Kailangan pa bang gumawa ng ibang paghahanda? Ha ha ha. 500 piso na materyales, ang lumabas na bagay. Ay karapat-dapat bang tawaging jade? Xiao Xiao. Ang jade na ito ay medyo mababa ang kalidad. Ngunit, Kung hindi ka magsasalita, walang mag-iisip na bibi ka. Itong bagay na parang tae. Itinapon sa tabi ng aking paa. Hindi ko man lang titingnan. Akala mo ba nakahanap ka ng mura? Security guard lang talaga. Ang pananaw na ito ay ganito kaliit. Masaya ka na sa pagkuha ng tae. Iniwan ka, sumama kay Kiao Xiao. Ito ang sa buong buhay ko. Ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Kyochin, kung ganoon mo ako mababa ang tingin, kung gayon, ang perang ginastos ko dati sa iyo ibigay mo sa akin. Ha ha ha. Sino ba ang ayaw sa pera? Ikaw ang nagbigay sa akin ng mga bagay, ang bahay na iyon. Ikaw rin ang naglagay ng pangalan ko. Hindi kita pinilit, ah. Kung may sisihin, kasalanan mo dahil tanga ka. Ikaw. Paano? Nataman ng mahina mong bahagi? Hindi ka ba sumasang-ayon? Kung hindi, tiisin mo na lang. Kunin mo ang iyong 500 pisong bato at umalis ka na. Ang negosyong pag-uusapan ko ngayon ay hindi para sa iyong basurang bumili ng basura sa halagang 500 piso na kayang pakinggan. Alis. Hi. Mr. Zhang, pasensya na talaga. Ang aking tao ay hindi marunong magsalita kanina. Talagang kailangan ko ang materyales na ito. Tulungan mo naman ako. Ibenta mo sa akin. Hindi ibebenta. Hindi ibebenta. Oy, Kiao Xiao. Dumating kayo. Sumusunod ako sa inyo. Ang materyales na ito, iniingatan para sa iyo. Presidente Shen, anong nangyari? Sabi ko, ikaw itong basura. Paano ka nakarating sa lugar na ito? Kaya pala. Dinala ka ni Presidente Shen. Kiao Xiao kun, ikaw na naman. Hoy, yun bang si Yunbing? Huwag kang magkamali. Wala kaming relasyon niya. Kyochin. Ito yung hinahanap mong mabuting lalaki. Mukhang ginagawa kanyang parang isang laruan. At basta na lang itinatapon ka. Kahit na maging laruan ni Kiao Xiao, ano naman kung ganun? Kesa sa'yo na walang kwenta mas mabuti pa ng 100 beses. Walang hiya. Yunbing, kahit na ang pamilya mo ay pinakamayaman sa Yuncheng, pero araw-araw ay humihina, at ang pamilya kong Kiao, ngayon ay nasa tuktok. Kung sisang-ayon ka lang, sa panliligaw ko, ang dalawa nating pamilya, hindi ba maganda kung magsama ang malalakas? Kiao Xiao kun, ikaw, hayop ka. Sa buong buhay mo, hindi mo yan makakamit. Ikaw. Sige. Ang pamilya mong Shen ay nabubuhay sa Jade. Kung sa pagkakataong ito, hindi kayo makakahanap ng magandang Jade, baka ang negosyo ng Jade sa Yuncheng ay wala ng pangalan ng pamilya mong Shen. Kung wala ako, na si Kiao Xiaopan ay pumayag. Ang pamilya ninyong Shen, huwag na kayong umasa na kunin ang batong ito. Kiao Xiaokun. Kung ganyan ka kumpiyansa. Kung gayon, magpustahan tayo. Paano ang taya? Hindi ba sinabi mo na wala akong kwenta? At hindi marunong pumili ng Jade? Di magpustahan tayo. Kung sino ang makakuha ng mas mahalagang bato siya ang mananalo. Kung ako ang manalo, ibibigay mo ang batong ito kay Yunbing. At kung magkano ang aking ginastos, dapat mong bayaran sa akin ng 10 beses. Paano kung ikaw ang matalo? Kung ako ang matalo, 10 beses din ang babayaran ko sa'yo. Teka, may tra ka ba? Ako ang magbabayad para sa kanya. Yunbing, ikaw. Dati tinanong mo ako kung naniniwala ba ako sa'yo. Ito ang sagot. Sige, usapan na. Tingnan ko kung matalo ka mamaya. Ano ang gagawin mo? Ang takot ko ay baka ikaw ang matalo at ayaw mong aminin. Mata ng pagmamasid. Nakakakita ng daan-daang milya sa ilalim ng lupa. Para lang sa Jade. Madali lang Xiao Xiaokun. Ngayon,
Tuturuan kita ng leksyon. Ito ang kasunduan ng langit. Kung sino man ang lalabag tiyak na mapaparusahan ng langit, pakiusap, Master Kiao. Pindutin mo ang iyong daliri dito. Nakakatamad. Natatakot ka? O kaya, sa tingin mo matatalo ka sa akin? Ako, matatalo sa'yo? Sana nga. Ang panunumpa sa langit ay ginawa na Kiao Xiaokun. Ngayon, mag-aayos tayo ng kwenta. Ay Jiang An, sabi ko. Hindi mo pa ba alam? Ang pamilya ni Master Kiao ay yumaman dahil sa jade. Ang jade na nahawakan ni Master Kiao ay mas marami pa sa asin na nakain mo. Makipagkompetensya ka sa kanya sa pagpili ng jade. Kung gusto mong mamatay, diretsuhin mo. Sino ang matatalo? Sino ang mananalo? Hindi pa sigurado. Huwag kang masyadong magalak. Ikaw? Anong klaseng tao ka? Hindi ko ba alam? Hindi ba't nakakita ka lang ng jade na may 500 piso? Ilang beses dumami? Akala mo, henyo ka na? Ang ibang tao ay hindi titigil hanggat hindi nababangga. Ang kakayahan ay hindi malaki, pero ang yabang ay malaki. Bossan, ito na. Opo, Master Kiao, bubuksan ko na para sa inyo. Master Kiao, sa tingin ko ang batong ito, presyong 3 milyon. Ang boss, hindi man lang nagtanong binuksan na para sa inyo. Hahaha. Ang diskarte ko ay hindi lang 3 milyon. Bata, bakit hindi ka pa pumipili? Nakita mo ba ang presyo? At natakot ka? Huwag kang mag-alala. Kahit na ang pamilya Shen ay naghihina na ngayon. Pero, sa tingin ko ang isang batong ito, kaya pa naming mapalugi. Kung hindi, magmakaawa ka sa akin. Dahil sa iyong nobya, na sobrang sexy, pipili ako para sa'yo. Tomas, Master Kiao Ice Jade, mataas na berde tinatayang 20 milyon. Hahaha. Ang galing mo, Xiao Xiao. Wala pang ilang minuto, kumita ka ng 10 milyon. 10 milyon lang. Tingnan mo yung itsura mong parang hindi nakakita ng pera. Ay, kung hindi dahil kay Yunbing na tumulong sa'yo, baka hindi mo pa kayang bilhin ang batong ito. Mas mabuting sumuko ka na lang. Ayon sa pusta, kailangan mong ibigay sa akin ng 200 milyon. Pero pwede kitang bigyan ng discount. Bigyan mo lang ako ng 100 milyon. Hahaha. Ang bait mo, Xiao Xiao. Sa isang salita mo, nakatipid siya ng 100 milyon. Pero Jiang An, hindi rin niya kaya bayaran ang 100 milyon. Yunbing, sigurado ka bang tutulungan mo pa itong binatilyo? Iyon ay 100 milyon ha. Ang pamilya Shen ninyo ngayon ay huling hininga na. Bakit mo pa kailangang magbayad para sa basurang ito? Miss Shen, ito ay bagay sa pagitan naming dalawa. Kung magbabago ka ng isip ngayon, hindi kita sisihin. Ako, Shen Yunbing, dahil pinili ko na maniwala sa'yo, ay hindi ako magbabago ng isip. Sige. Kunin mo na ang pera. Teka, hindi pa ako natalo. Jiang An, Xiao Xiao, ito ay Ice Jade na may mataas na berde, halaga ng 20 milyon. Kaya mo bang manalo? Ay, hindi mo naman talaga iniisip na makakakuha ka ng Imperial Berdeng Jade? Imperial Bade. Baka nga makuha ko ito. Amo, magkano ang halaga ng batong ito? Hahaha, ito ang aming basurahan. Lahat ito ay nakuha mula sa pagputol. Ilang mga natira, mababa ang kalidad, mahina ang klase, hindi nabenta sa loob ng maraming taon. Gusto mo bang kunin ang materyales dito at ihambing kay Xiao Xiao? Tama. Gagamitin ko talaga ito para makipag-compete sa kanya. Diyos ko, Jiang An, talaga bang kukuha ka mula sa basurahan ng Imperial Green? Akala mo ba isang beses ka lang tumama? Tatama ka lagi? Napakaraming magagandang materyales dito. Alin ang hindi mas mahusay kaysa sa basurahan mo? May nagbabayad para sa iyo pero hindi ka marunong pumili. Talagang walang kaalaman.
Oo nga. Binibigyan ka ng pera ni Yunbing. Pumili ka na lang. Baka, ito na lang ang tanging pagkakataon sa buhay mo na makagastos ng ganito kalaki. Hoy, mahirap ka talaga. Hindi nagbabago ang ugali. Binigyan ka ng pagkakataon, pero hahanap ka pa ng pagkain sa dumi. Ang ginto ay kumikinang kahit saan. Sino ba nagsabing sa basurahan, hindi makakuha ng Imperial Green? Sige, Ginoong Zhang, oy, iCut mo para sa kanya, para malaman niya ang katotohanan. Siya. Jiang An, huwag mong isipin na protektado ka ni Shen Yunbing, at makakaligtas ka. Kapag natalo ka, hindi makukuha ng Shen ang materyales. Sasakupin ng Kiao ang Shen. Hindi ka lang niya mapoprotektahan. Hindi rin niya mapoprotektahan ang sarili niya. Xiao Xiaokun, nangangarap ka. Tumahimik ka. Ano bang kulang ko sa taong iyon? Pinaghirapan kitang habulin, pero hindi mo ako pinapansin. Pero siya, pinoprotektahan mo. Bakit ka ba talagang ganyan? Xiao Xiaokun. Ang mga api ng babae. Lalaki ka ba talaga? Ikaw, Ah, tama nga. Magkasabwat kayo ni Kyuchin. Hindi ka naman talaga lalaki. Ni tao ka man lang. ikaw. Sige, ang tapang mo ngayon. Kapag natalo ka, pahihirapan kita ng todo. Akala mo ba talaga, ang basura mula sa basurahan? Matatalo ang aking ice type na high green? Xiao Xiao. Nakuha na. Boss Sang, bakit ka nag-aalala? Dahil nabuksan na, dalhin mo na agad dito, para makita ng lahat, ang batong ito mula sa basurahan. Anong klaseng basura ang lalabas? Ipasok ninyo. Opo. Ito ay Imperial Green. Halaga. Halaga. Magkano? Sabihin mo na. Ang Imperial Green ay may halaga ngunit walang pamilihan. At ang pirasong ito ay walang kapintasan. Ang minimum na halaga ay 100 milyon. Ano? Hindi lang yan. Puno ng beda. Ang buong bato ay puro Imperial Green. Ang konserbatibong halaga ay 200 milyon. Imposible. Ang basurahan na ito, paano magkakaroon ng Imperial Green? Ito. Talagang Imperial Green siya. Ginoong Jiang, nakilala mo ang kayamanang ito sa basurahan at kumita ka pa ng 200 milyon. Isang Diyos na tao, talagang isang Diyos na tao. Bilis. Ibigay na kay Ginoong Jiang. Isara ang kahon. Opo. Hoy, Hindi 200 milyon. 2 bilyon. Tama ba ang kalkulasyon ko, Sir Chow? anong 20 bilyon? Nagbibiro lang ako sa'yo. Akala mo ba madali lang kunin ang pera ko? Ginoong Kiao? Anong nangyayari? Ginoong Chow. Kakakumpirma mo lang, sumumpa ka. Ang ginagawa ng tao, pinapanood ng langit. Anong sumpa? Walang kwenta. Ako, Ginoong Kiao? Sigurado ka ba? Ang pera ngayon, ibabayad mo ba o hindi? Jiang An. Anong mahika ang ginawa mo sa akin? Master Kiao, dapat sundin ang taya. Natural lang iyon. Kung hindi ka magbabayad, ngayon, hindi ka lalabas ng pinto na ito. Ikaw, ngayon, hindi ko alam. Anong daya ang ginamit niya? 20 bilyon. Hindi mas mahalaga kaysa buhay ko. Pansamantala, itago muna sa kanya. Sige, ibibigay ko. Pero, sana makuha mo, pero hindi mo magamit. Ginoong Kiao. Sa susunod, mag-ingat ka. Kung hindi, ang masasaktan ay hindi lang mukha mo. Hintayin mo ako. Tingnan natin. Umalis na tayo. Teka. Ngayon, salamat sa panganay na Ginoong Kiao, binigyan ako ng 20 bilyon. Kaya ibibigay ko sa iyo ang materyales na ito. Kumusta ka sa akin? Hindi ba para lang sa batong ito? Ngayon, ibibigay mo ito sa akin. Salamat, Kiao Xiaokun. Ang generous mo naman, para makuha ko ang 2 bilyong ito. Sa akala ko, kapag may ganitong pera, hindi na kailangan ni Miss Shen ang batong ito. Kaya mas mabuti pang ang batong ito ay para mabawi mo ang iyong talo. Sinasabi ko sa iyo. Huwag mong isipin na dahil binigyan mo ako ng bato at sinabi mong pasensya na, ay mapapatawad kita. Sinasabi ko sa iyo. Oy, teka lang. Ang batong ito ay hindi para sa iyo. Ang orihinal na presyo, 5 milyon. Ikaw,
Sabihin mo kung gusto mo o hindi. Kulay na tumagos sa labas ng bato. Ang ibabaw ay parang buhangin. Ito ay isang magandang bato. Baka makabawi ng konting lugi. Sa oras na yon, may maipaliwanag sa pamilya. Ay. Sige, gusto ko. Jiang-an, ikaw. Hintayin mo, manonood ka ng magandang eksena. Sandali lang. Magbayad ka muna. Kunin mo. Salamat sa iyong pagbili. Ginoong Zhang, bilasan mo at buksan ang bato para sa akin. Ay naku, hindi na kailangan abalahin ka pa. Ako na ang gagawa para sa iyo. Salamat sa iyong pagdating, Xiao. Tara na. Ha, Jiang-an, ako, Kiao Xiaokon, hindi kita tatantanan. Kaya, alam mo na pala, nasa loob ng telang iyon. Mga bato lang pala lahat, di ba? Tama. Talagang hindi mo binigo ang tiwala ko sa'yo. Dapat kang suportahan. Jiang-an. Matagal na akong hindi ganito kasaya. Ma'am Shen, ano bang sinasabi mo? Ano iyong saya na yan? Hindi mo alam. Itong Kiao Xiaokun. Dahil sa lakas ng kapangyarihan niya ngayon. Araw-araw ginagawa niya ang lahat para guluhin ako. Ngayon, sa wakas ay binigyan ko siya ng matinding kahihiyan. Haha, Dapat talaga. Dapat talaga. at saka, iyong ex-girlfriend. Talagang bulag. Hindi ka pinili kahit napakagaling mo. Pumunta sa kung ano basura. Walang kwentang si Xiao Xiaokun. Kung wala siya, ay swerte mo. Talagang bulag. Hahaha. Dati, bakit hindi ko napansin na ang galing mo pala at gwapo? Dapat lang, gwapo talaga. Lalaki ka ba? Ano bang tigas ng inom mo? Ito ang bahay ko. Huwag kang mahulog sa bahay ko. Sinasabi ko sa'yo, kung magsusuka ka sa kama ko, hindi kita tatantanan. Naku, konting inom lang, hindi na kaya. Lalaki ka ba talaga? Lalaki ba ako? Ipapakita ko sa'yo. Kung lalaki ba ako? Yunbing, bakit ka uminom ng maraming alak? Yunbing, bakit ka ba uminom ng ganyan karami? Ate, masaya ngayon. Bakit ka pumunta nang hindi nagpapaalam? Ako, gusto ko lang itanong sa iyo, saan nakatira si Jiang-an? Iniisip ko. Dumalaw para magpasalamat? Iniligtas niya si Tian-Tian. Yunbing, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Huwag gumalaw. Anong problema? Yeah, ate. Ngayon, ang katawan ko medyo hindi maganda ang pakiramdam. Baka umuwi ka muna. Mamaya ipapadala ko sa'yo ang address. Sige, okay. Ate. Ano, may kailangan ka pa ba? Wala. Alagaan mo ang sarili mo. Magpahinga ka ng maaga. Huwag kang magpuyat. Si de alam ko na. Ikaw manyak ka. Ma'am Shen, pasensya na ako, umalis na muna ako. Ang dami mong ginawang manyak sa akin. Tatakbo ka na lang. Hindi ganyan kadali.
Bing bing. Bing bing. Nakatulog ako ng buong araw. Dahil mahimbing ang tulog mo, hindi na kita ginising. May business trip ako sa mga susunod na araw. Nasa shoe rack ang susi. Tandaan mong kunin kapag lalabas ka. Ang bato ng tadhana ay nasa pamilya Kiao na ngayon. Ang pamilya Kiao ay nasa tugatog ng kapangyarihan sa Yuncheng. Hindi maganda ang puwersahang pumasok. Ano ang gagawin? Ang pamilya Kiao ay kilala sa mga alahas. Kung magagawa nating masaktan ang negosyo nila sa alahas, iyon ay isang magandang paraan. Kiao Xiaokun, hindi ba't ipinagmamalaki mo na magaling ka sa Jade? Pupuntahan ko lang kung kaya mo ang X-ray vision ko. Isang araw na akong hindi kumain. Kailangan kong lumabas at kumain. Ma'am, Ano? isang order ng fried rice. Sige, darating na agad. See ya. Tian, dali, dali. Tuloy-tuloy ang tingin. Muntik nang lumuwa ang mata mo. Aling, mabuti naman ang negosyo ah. Hehehe. Mabuti naman. Anong mabuti? Tingnan mo, ang daming lalaki. Para lang lantaran makita ka ay pumupunta rito para suportahan ang negosyo mo. Oo nga. Sa tingin ko. Ma'am, malaki ang kinikita mo. Kayong tatlo, may kailangan ba kayo? Wala naman. Pero nagtitinda ka dito, hindi mo alam na may protection fee? Protection fee? Nagbayad na ako ng renta eh. Hindi ko alam, bakit may protection fee pa? Hindi mo alam? Ngayon alam mo na? Ang pera? Ibibigay mo? O hindi? Nanay, Huwag, kuya. Ako, magbabayad ako. Sabihin mo kung magkano. Ay, Maliit lang. Kukunin ko lang sa iyo. 2,000 piso. 2,000? Hindi. Bakit ang mahal? Iba ba ito sa hold up? Hold up? Wala naman ganito kabilis ang hold up. Hindi mo kayang magbayad? Kung hindi kaya, edi umalis ka. O kaya, sa katawan mong ganyan, nagbebenta ka ng fried rice dito. Sayang naman. Gusto mo bang turuan ka ni kuya na gumawa ng mas kumikitang negosyo? Ha? Bitawan mo ako. bitawan mo si nanay. Ay tingnan mo, ang daming lalaki. Para lang makita ka suportahan ng negosyo mo. Tuturuan kita kung paano itong negosyo, kung paano dapat. Hahaha. Bitawan mo ako. Iwan mo si mama. Hahaha. Bitawan mo. Iwan mo si mama. Aling, may fried rice pa ba? Fried rice? Meron pa ba? Ikaw pala, tito. Si Tintin pala. Hindi ko akalain. Itong tindahan ng sinangag. Ikaw at ang nanay mo ang nagtayo. Tito, hindi pa ako kumakain buong araw. Pwede bang magluto ka ng egg fried rice para sa akin? Ay. Tito, nagmamadali ako. Hindi ako nakapagdala ng pera. Walang pera, pwedeng utang muna. Sige. Nanay, pwede bang magluto ng kanin para kay tito? Bata, bobo ka ba talaga o nagpapabobo ka lang? Ang may-ari ay may ginagawa ngayon. Umalis ka. May ginagawa. Okay lang, basta may kanin. Ako na lang ang magluluto. Niloloko mo ako? Kung hindi ka kakain, umalis ka na.
Kuya, bakit ka napunta rito? Medyo kakaiba ang batang ito. Atake. Una, basagin natin ang itlog. Ay. Yung itlog, dapat paikutin sa ilalim ng kawali ng ganito Ay. Ay. para magkaroon ng tamang init ng kawali. Anong nangyayari? Ay, naku. Bigas. Ang kanin na lumang isang araw ay masarap. Tapos, ilang sandok ng ganito. Para hiwalay ang mga butil ng kanin. Di ba, mga pare? Ang binti ko. Kakaiba talaga. Bilis, puntahan si Kuya Lay. At ganito, luto na ang kanin. Sino? Sino ka ba talaga? Si Tito ay parang Diyos. Habang nagluluto, ay kayang itaboy ang masasamang tao. Tama si Tian. Si Tito ay isang Diyos talaga. Dumating siya para iligtas kayo. Masaya ba kayo? Eto. Walang problema. Okay na. Pasensya na, Mr. Jiang. Medyo naging masyado akong excited kanina. Walang problema. Sabi ko na nga, tawagin mo na lang akong Jiang An. Anong nangyari? Maaga kayatang nag-close. Sabi ng mga thugs kanina, may hinahanap daw silang kuya. Siguradong babalik sila. 2 beses mo na akong tinulungan. Hindi na kita dapat madamay. Paano kung palagi silang pumupunta? Hindi mo na balak ituloy ang negosyo mo? Okay lang. Kung hindi, araw-araw akong magpapalit ng lugar. Tulad nga ng sinabi ni Yunbing, mas gusto mong mabuhay ng ganito, kaysa bumalik sa pamilya Shen, magpakumbaba at mabuhay ng maayos. Ang tigas ng ulo mo. Noong una, para sa lalaking iyon na walang kwenta, tumakas ka sa pamilya Shen. Ngayong patay na siya, bakit hindi ka pa bumalik? Sabi ko noon, kapag lumabas ako ng pinto na iyon, hindi na ako hihingi ng kahit ano mula sa pamilya Shen, kahit isang bagay. Ang sarap ng fried rice na ito, ayaw ko naman araw-araw na hintayin ang kanyang tindahan. Pero, 2 beses na kitang natulungan, wala namang problema kung isa pa. At kahit dumating ang mga thugs na iyon, mamaya, ako na ang bahala sa kanila. Ate, sa wakas pinalabas mo na ang asawa mo? Kuya, 2 order ng sinangag. Sipo. Kuya Lay, sila yon. Ginalawang mga kapatid ko. Hanap kayo ng patay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang ang mga kapatid ko sa Black Wolf Gang ay magdusa ng kahit kaunti. Salamat Kuya Lay. Pang Chong, Ano? Ano yon, Kuya Lay? ano ba ang sinabi ko sa'yo dati? Ulitin mo nga sa akin. Alam ko, huwag galawin ang matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. At huwag galawin ang may pamilya. Bakit mo sila ginulo? Kuya Lay, iba itong pamilyang ito. Kung normal lang siya, madali lang niyang maputol ang isa kong binti. Hindi mo naman ito dahilan para hindi mo ako tulungan. Kung hindi, ano na lang iisipin ng mga kapatid? Ngayon lang ito. Pero kung manloloko ka sa akin, Hindi, haha. Mommy, sa susunod pwede mo ba akong hanapan ng tatay na katulad ni Tito Jiang? O kaya si Tito Jiang na lang? Ang galing niya. Ang bobong batang ito, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ka ba takot na magalit si Tito Jiang mo? Hindi ako magagalit. Ang ganda ng nanay mo. Natatakot pa nga ako na baka hindi niya ako gusto. Sinabi mo? Mahal na mahal ni Mommy si Tito. Sa panaginip pa nga tinatawag ang pangalan ni Tito. Ano ba ang sinasabi mo? Oo nga, hoy. Habulin mo ako.
nanay. Ikaw ang pumutol sa binti ng kapatid ko. Tama. Ako. Kailangan kong hingan ka ng paliwanag. Anong paliwanag? Sige, libre kita ng sinangag. Hehe. Bata, ang yabang mo ah. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Isang malaking tao ba? Hindi mo kilala si Kuya Lay? Ang pinuno ng ilalim ng lupa ng Yuncheng sa negosyo sa Yuncheng. Siyempre, dapat ay aprubahan ng Black Wolf Gang ni Kuya Lei. Sabi nila, ang pinuno ng Black Wolf Gang, minsan ay nag-isa lang, sinira ang mga lugar sa paligid ng Yuncheng, 5 lugar at 10 human trafficking hideout. Itinuturing na pinakamagaling sa Yuncheng. Bakit ngayon, ganyan ka na lang? Tingnan mo ang ugali mo ngayon, may natitira pa ba sa dating bayani mong anyo? Hindi ako pumunta ngayon para maningil ng proteksyon. Para lang ipaglaban ang katarungan para sa kapatid ko. Binali mo ang binti niya, kaya dapat may pananagutan ka. Kung hindi ako magbibigay, ano ang gagawin mo sa akin? Dating pinuno Lay na may galit sa kasamaan, gusto mong gawin sa akin, isang ordinaryong tao. Pinapagawa mo ako ng pananagutan. Ngayon, kukunin ko ang iyong at ang buhay ng iyong kapatid bilang pananagutan. Ano sa tingin mo? Galing talaga, Ginoo. Pakiusap, Ginoo. Iligtas mo ang aming mga kapatid. Gusto ko. Sige na. Hindi ko kailangan gawin mo iyan. Ayaw ko lang makita na ang dating bayani na nagtatanggal ng masasama ay mauwi sa malagim na kamatayan. Lupang dalisay sa 4 na sulok. Ingatan. Kuya, Umuubo. ay, gumaling na ang binti ko. Kuya, Kuya, gumaling na ako. kuya, wala na ang panloob kong sugat. Gumaling na ang binti ko. Kuya, gumaling na ako. Ang buong Black Wolf Gang ay lubos na nagpapasalamat sa Ginoo para sa bagong buhay. Utos. Mula ngayon, ang Ginoo ay magiging Supreme Elder ng Black Wolf Gang. 3,000 sangay, 40,000 miyembro. Ang makakita sa Ginoo ay parang nakakita sa pinuno. Ang sinumang sumuway ay agad na palalayasin. Opo. Ilagay mo na lang ang mga bagay sa mesa. Si. Mami, antok na ako. Sige, ihahatid kita para matulog. Jiang-an, Medyo gabi na. Uuwi na muna ako. ay, pasensya na. Tingnan mo, si Tian-Tian, laging ganito. Bigla na lang inaantok. Okay lang, bata naman. Mas mabuti ng maraming tulog. Jiang-an, maraming beses mo kaming nailigtas ni Tian-Tian. Hindi ko talaga alam kung paano kita gagantihan. Wala akong maibibigay. Ang tanging kaya ko lang ay... Ito. Hindi. Wag. Hindi, wag na. Jiang-an, anong nangyari sa iyo? Bakit bigla kang nakapikit? Wala. Ikaw. Ito, anong ibig sabihin nito? Ang card na ito ay may 50,000 piso. Ito ay ipon ko sa mga nakaraang taon. Ay, sa pagkakataong ito, iniligtas mo ako at iniligtas mo rin si Tian-Tian kahit anong sabihin. Ang perang ito, kailangan mong tanggapin. Hindi na. Tingnan mo, ako at ang kapatid mong babae. Napakaganda ng relasyon namin. Mukha ba akong walang pera? Kunin mo na. Oo nga. Ikaw at si Yunbing, napakaganda ng relasyon ninyo. Paano mo naman mapapansin ang pera ng isang may edad na babae tulad ko? Ay, hindi ko naman ibig sabihin iyon. Ang gusto kong sabihin, tingnan mo, ikaw lang mag-isa. Ang hirap na inaalagaan mo si Tian-Tian. Lalaki na akong may sapat na gulang. Paano ko naman kukunin ang pera ng isang balo at kanyang anak? At saka, hindi ka naman mukhang nasa katanghaliang edad. Bata at maganda ka pa. Sige, gabi na. Uuwi na muna ako. Aalis na. Hoy, sandali! Ay, Jiang-an. Mukhang gabi na rin. Kung hindi, dito ka na lang sa bahay ko magpalipas ng gabi. Hindi yata. Tingnan mo ang damit ko. Ilang araw ko na itong suot. Mabaho na ito. Wag na lang. Ay, ano ba? Umupo ka na lang. Hintayin mo ako. Jiang-an, anong ginagawa mo? Siya ang ate ni Yunbing. Anong gusto mong gawin? Kakainin mo ba ang magkapatid? Ang bastos?
Jiang An, ang kapangyarihang ito ay galing sa Jade Emperor para iligtas mo ang kaguluhan sa Yonzhou. Hindi para gawin mo ang mga ito. Ay, hindi pwede isipin na lang, paano natin babagsakin ang pamilya Qiao? Hindi ba sila sa tindahan ng alahas? Nagpayaman dahil doon? Ah, oo. Magbukas ng tindahan. Magbubukas din ako ng tindahan. Ito ang damit niya. Oh, huwag kang mag-alala. Noong siya ay buhay pa, ilang beses lang siya umuwi bago lahat ito. Ito. Baka hindi maganda. Jiang An, ang galing mo naman. Kakainin ba kita? Baka nga eh. Wala lang. Magpapalit na ako. Jiang An, patayin ko na ang ilaw. Sige. Jiang An, kung sa pagtulog mo ay hindi ka komportable, ako, Wala lang, ako. Ay sana'y matulog. Sana'y matulog. Sige, kung ganoon. Sige, magpahinga ka ng maaga. Naku, kung magpapatuloy ang ganito, hindi ko na mapipigilan. Shen Yun, anong iniisip mo? Baka siya ang kasintahan ni Yunbing. Gusto mo pang agawin ang lalaki ng kapatid mo? Shen Yun, ikaw. Anong ginagawa mo? Nasa bahay pa si Tian. Jiang An, bakit ayaw mo akong tanggapin? Nire-reject mo ba ako? Ako paano kita kayang i-reject? Hindi mo ako nire-reject? Ako. Jiang An, na panaginipan mo iyon. Tama ba iyan para kay Yunbing? Hindi pwede. Kailangan ko nang umalis agad. Ang gabing-gabi na. Sino iyon? Ano ba? Sino? Yunbing. Ate, Buksan mo ang pinto. narinig ko ang yapak mo. Ate, bakit ka natutulog sa sofa? Hindi naman. Wala naman ako ito. Nitong mga nakaraang araw, hindi ba laging gising si Tian? Natutulog ako sa sofa para madali niya akong matawagan. Oh. Ikaw, may kailangan ka ba sa akin? Ate, sa tingin mo, ano ang masasabi mo kay Jiang An? Ate, bakit? Wala. Bakit bigla mong naisip si Jiang An? Wala. Naisip ko lang yung dati. Noong nag-away kayo ng pamilya dahil sa lalaking iyon. Akala ko, mas marami kang alam sa ganyan. Ikaw? May gusto ka sa kanya? Wala. Bakit naman ako magkakagusto sa kanya? Ang bastos niya. Oo. Ang galing niya, normal lang na magustuhan mo siya. Anong galing? Siya. Parang siya. Talagang magaling. Naku, mukhang may gusto si Yunbing kay Jiang An. Yung ginawa ko kanina, hindi ba gusto ko makipag-agawan ng lalaki sa kapatid ko? Ate, ano ba talaga ang problema mo? Wala. Imposible. May itinatago ka sa akin. Wag. Yunbing, pakinggan mo ang ate. Yunbing. Tumahimik ka. Yunbing, talaga kaming dalawa ni Jiang. Wala talagang nangyari. Ako siya ngayon ay tinulungan lang ako ulit. Akala ko, ngayong gabi, papayagan ko siyang matulog sa bahay ko ng isang gabi. Ikaw talaga, Jiang An. Hindi ka pa ba kontento sa ginagawa mo sa akin? Patayin mo pa ang ate ko. Hindi. Yunbing. Talagang misunderstanding lang. Ako at ang ate mo, wala talaga kaming ginawa. Lumabas ka. Ay, anong nangyayari? Ang hirap ng relasyon namin ni Yunbing sumulong patapos nagkaroon pa ng ganito kalaking misunderstanding. Pero ang
ang pamilya Kiao, may hawak ng bato ng tadhana, ano ba ang gagawin nila? Sila ay napakayaman at makapangyarihan na, ano pa ba ang kulang sa kanila? Bahala na basta, wala akong takot. Sa 2 bilyong ito, at sa aking kakayahan. Ang pagharap sa pamilya Kiao, hindi problema. Jiang-an. Bakit nandito ka? Jiang-an, ikaw talaga. Bakit mo ako na-block sa blacklist? Hindi na kita makontak sa WeChat. Tulad mo, bakit ko pa iiwan sa contacts? Para lang maasar ang sarili. Ay, asawa. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, umalis ka na. At saka, hindi ako ang asawa mo. Asawa, Layas, lumayo ka sa akin. Ayokong mahawa ng masama. Jiang-an, lalaki ka. Huwag kang ganyan. Ang liit ng bituka mo. Patawarin mo na ako ng 1 beses. Makipagbalikan ka na sa akin, pangako ko. Simula ngayon, sayo, tapat ako, at hindi magtataksil. Jiang-an, huwag kang ganyan kaliit ang bituka. Yung kasalanan ko ay kasalanan lang na ginagawa ng lahat ng babae. Gusto ko lang naman ng mas magandang buhay. Kung noong dati ikaw ay ganito nakagaling, bakit ako nakipagrelasyon kay Kiao Xiaokun? Nagrelasyon ba? At saka, kahit iwanan ang katotohanan, wala ka bang kasalanan? Ako. Tayo'y magbawas ng galit. Magbalikan tayo. Manok ay manok kulayan ng maraming kulay. Manok pa rin. Ikaw? Binibini, pwede bang lumayo ka sa lalaki ko? May pagka-OC siya sa kalinisan. Ikaw? Tara, mahal. Umupo ka. Ay, Jiang-an, ang bilis. Nakikipag-ibigan ka na agad sa ibang babae? Ang pera mo at ang bahay mo. Hindi mo na gusto? Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa'yo, nitong mga nakaraang araw, kumita ako ng 20 bilyon, kaya ang ilang gamit sa bahay ay nadumihan na, kaya pasensya na, binibini tulungan linisin ang mga iyon. Ikaw? Ah, tama, mahal, mamaya, tingnan natin ang bagong bahay, bibilhan kita ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Jiang-an, tingnan mo ang itsura mo. Parang mayabang na walang modo. Huwag mong kalimutan, ang perang kinita mo ay galing lang kay Kiao Xiao sa pagitan ng kanyang mga daliri na isang maliit na bahagi lang. Ikumpara mo kay Kiao Xiao, wala ka pa ring kwenta. Ano ba si Kiao Xiaokun? Yung mga mata mong parang aso. Nakakakilala ba kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Jiang-an, sinasadya mo ba akong kalabanin? Ang relasyon natin sa loob ng maraming taon? Sabi mo ayaw mo na? Ayaw mo na lang? Wala nang lokohin mo ako. Wala na tayong relasyon. Sige, Jiang-an, sana hindi mo pagsisihan. Ikaw. Yunbing, makinig ka. Ipapaliwanag ko sa iyo. Ako at ang ate mo. Sige na. Sinabi na sa akin ng ate ko. Mabuti naman, mabuti naman. Huwag kang magkamali. Hindi ko sinasabi na pinapatawad kita. Ayoko lang sa kanyang walang hiya na itsura. Alam ko. Bakit ka nakangiti? Yunbing, huwag kang mag-alala. Yung mga nangyari dati, pananagutan ko ikaw. At ipinapangako ko sa iyo, sa pagitan ko, at ng ate mo, wala talagang nangyari. Nag-usap na kami ng ate ko. Simula ngayon, magkakaroon kami ng patas na kompetisyon. Ano? Akala mo hindi ko napapansin. Iniligtas mo ang ate ko ng maraming beses. Kahit sino ay magkakagusto sa iyo. Magkakaroon kami ng patas na kompetisyon ng ate ko. Mas mabuti iyon kaysa mapunta sa ibang tao. Ito. Ah, tama. Sasabihin ko sa iyo ang seryosong bagay. Galit sa iyo si Kiao Xiaokun. Naisip mo na ba kung paano mo siya depensahan? Depensa? Hemp balak kong umatake ng aktibo. Aktibong pag-atake. Ano ang balak mong gawin? Halika, lahat. Tuloy kayo. Salamat sa inyo lahat. Huwag kayong mag-alinlangan, tuloy kayo. Sigurado ka na tutulungan kita magbukas ng tindahan. Darating si Kiao Xiaokun. Wala kang alalahanin dahil sa kanyang mapagmataas na ugali. Tiyak na darating siya. Dapat din pasalamatan ang tulong ng pamilya Shen ang aking tindahan ng alahas para opisyal na mabuksan. Bata. Kailangan mo pa akong pasalamatan, Jiang-an. Jiang-an, maligayang pagbubukas ng tindahan.
Ginoong Xiao, talaga namang si Ginoong Xiao. Kung hindi dahil sa iyong pagiging tagapagkalat ng kayamanan ang aking negosyo, ay hindi magsisimula ng ganito kabilis. Ikaw, Jiang-an. Nagkataong nakakuha ng isang jade ng emperador. Akala mo talaga henyo ka na, at nagbubukas pa ng alahas. Ay, hindi mo ba alam ang pamilya ni Ginoong Kiao ay umunlad dahil sa ano? Sa harap niya, nangahas ka magturo sa isang dalubhasa. nang-ahas kang dito sa lungsod ng yon. Magbukas ng tindahan ng alahas. Talaga namang matapang ka. Isipin ko nga, anong pagbati sa pagbubukas ang dapat kong ibigay sa iyo, ha? Sa halip, binabati kita ng, sara na ang tindahan mo, ha? Hahaha. Munting pagbati, walang galang. Dahil ang iyong nobya ay naglingkod sa akin ng sobrang sarap. Master Kiao, ikaw talaga. Hindi lang mahilig sa charity. Ang galing mo ring mangolekta ng basura. Wala kang katulad. Jiang-an, igalang mo si Young Master Kiao. Shen Yunbing, akala mo mapoprotektahan mo ang walang kwentang ito? Huwag kang mag-alala. Sa loob ng isang buwan, lahat ng angkan sa lungsod ng yon ay magpapasakop sa angkan ng Kiao. Tulad ng inaasahan, Xiao Xiaokun, napakatapang ng pahayag, tiyak na ginagamit ng angkan ng Xiao ang bato ng tadhana para sa isang bagay. Kiao Xiao Kun, tigilan mo ang pagmamayabang. Ang mga materyales ni Jiang An para sa alahas ay mas mataas kaysa sa inyo. Abangan mo kung paano yuyurakan ni Jiang An ang inyong angkan ng Xiao. Hahaha. Yera ka ng angkan ng Kiao. Dapat kayong mag-alala muna kung ang tindahan ng alahas ninyo ay mabubuksan o hindi. Sa pagbubukas ng tindahan sa lungsod ng yon, hindi ba kayo nagtatanong kung pumapayag ang Black Wolf Gang? Lix. Ano ang gusto ninyong gawin? Anong gagawin? Ako ay miyembro ng Black Wolf Society. Lahat ng tindahan sa Cloud City, bago magbukas, ay kailangang pumunta sa Black Wolf Society at magbigay galang. Alam mo ba ang tuntunin? Ang Black Wolf Society. Mula sa karinderya hanggang sa alahas, ang inyong negosyo ay talagang malawak. Anong sinasabi mo? Naku, bakit ko nakalimutan ito? Naabala ang mga tao ng Black Wolf Society. Nagka-problema na ito. Hindi ko alam, ikaw na Tangzu, kung ikumpara sa Supremo. Ano ang iyong halaga? Ikaw, sa pagbubukas ng tindahan, kailangan pumunta sa Black Wolf Society at magbigay galang. Hindi mo alam? Paano? Kilala mo ba ang kanilang Supremo? Sa tingin ko, hindi mo talaga pinapansin ang Black Wolf Society sa iyong paningin. Di ba? Bye, Tangzu. Naku, ngayon ay nagka-problema. Tangzu, itong tindahan ng alahas ay sa amin Shen Jewelry na tumulong sa pagbubukas. Ang Shen family ay taon-taon nagbibigay sa Black Wolf Society ng malaking tulong pinansyal. May sagisag bilang patunay. Pakiusap, Tangzu, bigyan mo kami ng konsiderasyon. Totoo na ito ay gamit ng Black Wolf Society. Ngunit, ang emblem ng Shen Jewelry ninyo at itong Jiang Jewelry walang kinalaman. Ha? Hindi man lang kayo nagpaalam sa amin, sa Black Wolf Society? Sige, yung tindahan nila, iba inyo para sa akin. Opo. Sino sa inyo ang mga has? Sige, maglakas loob na kalabanin ang Black Wolf Society. Alam mo ba? Oh, pati ang tao at tindahan sabay kong gigibayin. Bye. Sa pagkakataong ito, kami ang hindi marunong sa patakaran. Pupunta na kami ngayon sa Black Wolf Society para magbigay galang. At sa mga kapatid ng Black Wolf Society, hihingi kami ng tawad. Okay lang ba sa inyo? Bakit kailangang maging ganito kasama ang samahan? Ang pagkakasundo ay nagdadala ng pera, di ba? Kung lahat ng tao ay katulad ninyo, mauna ang pagkilos, saka ang pahintulot. Saan ang karangalan ng Black Wolf Society? Nasaan na? Siya, hindi ba kayo humihingi ng kabayaran? Pwede. Kunin ang lahat ng alahas at jade sa buong tindahan para sa akin at sa aking mga kapatid. Ang insidenteng ito ay matatapos. Ito ay halatang walang katwiran. Katwiran? Ngayon, dito ako, ang katwiran. Bye. Binibigyan ka namin ng marami. Baka hindi mo kayanin at sumabog ka.
Kung kaya mong ibigay, kaya kong tanggapin. Kung sasabihin mong hahayaan si Malaman ni Reyno na ang yabang mo, anong gagawin niya sa'yo? Ikaw, Hindi, Panginoong Bai. Ano ba ang sinasabi niya? Si Jiang An ay banggit lang ng isang pangalan. Panginoong Bai, bakit ka naging ganito? Paano? Akala mo ba basta magbanggit ng pangalan, ay tapos na ang usapan? Jiang An, tigilan mo na ang pagtatalo. Ang samahang itim na lobo ay sinasabing itinatag ng isang malaking bayani. Sa dalawang mundo, ang itim at puti ay may malaking kapangyarihan. Hindi natin kayang kalabanin. Jiang An, ikaw, paulit-ulit mong hinahamon ng dignidad ng samahang itim na lobo. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Panginoong Bai, dapat mong parusahan ang taong ito ngayon din. Basta siyang nagbanggit ng isang pangalan at nag-iisip na makakasama sa samahang itim na lobo. sabihin mo, paano mo nalaman ang pangalan ng aming pinuno? Sabi ko nga, kasinungalingan lang ang sinasabi niya. Ano, ang sinasabi niya ay ang pangalan ng inyong pinuno. Hindi ito. Paano naman mangyayari yon? Bai Tanzu, ang inyong leader ay parang dragon, kita ang ulo pero hindi ang buntot. Kahit ako hindi alam ang pangalan niya. Siya, isang walang kwenta. Paano niya malalaman? Baka mali ang narinig mo. Hindi maaari. Bukod sa akin at sa mga Tangju at sa mga dating kapatid ng leader, ang nakakaalam ng pangalan niya ay ilang mga piling tao sa Yunqing, mga nangungunang personalidad. Sabihin mo, sino ka ba talaga? Bai Tangzu. Ngayon, balak mo pa bang sirain ang tindahan ko? Hindi ako maglakas loob. Kahit konti, hindi. Hindi. Kiao Xiao, ngayon, nag-aksaya ka na naman ng maraming tao. Sayang na biyahe. Mukhang kailangan mo na namang umuwi ng bigo. Talagang binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ginamit. Imposible. Imposibleng kilala niya ang leader ng Black Wolf Society. Oo, Jiang An, ikaw dati ay isang security guard lang. Paano mo malalaman ang ganitong importanteng tao? Oo. Hindi mo man lang alam ang mga patakaran ng Black Wolf Gang. Hindi mo alam, paano mo maiintindihan ang Black Wolf Gang. Higit pa, hindi mo makikilala ang pinuno ng Black Wolf Gang. Master Bai, sinabi mo kanina, ang pangalan ng ating pinuno, maliban sa inyong ilang mga kapatid, at ilan sa Yunqing, mga nangungunang tao na nakakaalam. Kung gayon, itong maliit na security guard na ito, paano siya malalaman? Security guard. Kanina, muntik na akong maniwala sa'yo. Sabihin mo, saan mo narinig ang pangalan ng aming pinuno? Kung hindi dahil sa kapangyarihan ng merito, hindi dapat abusuhin. Gusto ko talagang sampalin ang mga tangang ito. Hanggang mamatay. Gaano pa katagal bago tayo makarating? Gaano pa katagal bago tayo makarating sa jewelry store? 1-2 minuto pa. Tagapagligtas, 2 minuto na lang. Darating na tayo. Alam ko na. Sabihin mo, tinanong kita, di ba? Saan pa kaya galing? Tiyak na hindi niya alam. Narinig sa kung saan. Ang mga taong mababa ang uri ay parang mga daga sa alkantarilla. Hindi mo malalaman kailanman kung saan sulok sila magtatago. May posibilidad kaya na ang pangalang ito ay ang inyong pinuno, ang personal na nagsabi sa akin. Hahaha. Jiang An, nalilito ka na ba sa panaginip mo? Ikaw lang malamang na makita ang pinuno ng Black Wolf Gang ay mahirap makita at sinabi pa niya sa iyo ng personal? Nakakatawa ka talaga. Mamatay ako sa kakatawa. Ay, ano ka ba? Hindi ko ba alam? Siya. Ngayon, bubuksan ko ang iyong bibig. Babasagin ko ang iyong mga ngipin. Titingnan ko kung gaano ka katigas. Tigil! Puno ng sangay, ng jutang, ng Yunqing, nagbibigay galang sa kuwisyo. Kiao Xiao ka ng pamilya Kiao, nagbibigay galang sa Kaisho. Tapos na, Jiang An. Inimbita mo ang quiz show pababa. Talagang tapos na tayo. Kaisho, hindi alam ng batang ito kung saan. Narinig ang inyong pangalan. Ginagamit ang inyong pangalan. Pinapahiya ang Black Wolf Gang. Mas matapang pangtuwirin ang inyong pangalan. Karapat dapat siyang patayin. Leno, mukhang ang pangalan mo. Hindi ko na maaaring gamitin. Walang galang. At pinapakita mo pang walang respeto sa kuwisyo. Kaisho, ang taong ito, walang respeto sa Black Wolf Gang. Walang respeto sa inyo. Kakaiba ang kanyang asal. Basurang tao. Hinihiling ko sa inyo. Patayin siya bilang halimbawa. Basura. Oo, ito ang dating nobyo ko. Sa loob ng mahabang panahon, wala siyang nagawa. Kamakailan, yumaman siya bigla. Kaya siya naging mayabang.
kahit ang punong ay nilabag mo. Ah, Sa tingin ko, ikaw ang basura. At ikaw, Punong. naglakas loob kang saktan ang tagapagligtas ko. Ang Heilang Hui ay hindi kayang tumanggap ng isang tulad mo. Punong, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ako, Umalis ka. Punong. Tagapagligtas. Ginawa niya ayon sa napag-usapan natin dati. Usapan? Anong usapan? Jiang-an, ang mga nangyari ngayon, lahat ng ito ay plano mo laban sa akin. Binabati kita, tama ka. Sabi mo ang Black Wolf Society ay makapangyarihan, pero wala silang dahilan para basta-basta kumilos. Ikaw ngayon ay nakipagsabwatan sa leader ng grupo, inabuso ang iyong kapangyarihan, at saka mo sinaktan ang tagapagligtas ng pinuno. Hindi ba ito isang magandang dahilan? Ano ang gusto mong gawin? Mula ngayon, ang Kiao's Jewelry sa Cloud City ay hindi na maaaring magbukas. Simula ngayon, wala ng Kiao's Jewelry sa Cloud City. Ikaw. Kayo, maghintay kayo sa akin. Makikita natin. Hemp. Tagapagligtas. Ang negosyo ng alahas ng Kiao ay palaging pinakamahusay. Ngunit, ang iba niyang negosyo ay hindi rin dapat maliitin. Ganito ba tayo medyo nagmamadali? Leno, sabi mo dati, ang ibang negosyo ng Kiao Group ay pinamamahalaan ng kani-kanilang mga shareholder. Yun Bing, narinig mo dati sa mga mayayamang asawa, si Kiao Xiaokun at ang mga asawa ng mga direktor ay may hindi malinaw na relasyon. Dapat totoo iyon. Balita ko. magulo ang kanilang circle, pero walang ebidensya. Ebidensya? Hahanapin ko ang ebidensya para sa mga direktor. Ikaw. Yung mga direktor, lahat ay mga tagapagtiwala ng pamilya Kiao. Paano ng isang gabi, lahat ay nagdeklara ng pagtutol sa pamilya Kiao? Ang puot ng pag-agaw ng asawa, hindi matitiis. Imposible. Paano nila nalaman? Narinig ko may isang tao na gumagamit ng pangalan ng binata, nagpadala ng mensahe sa mga direktor. Sinasabi na ang binata ay niloko ang kanilang mga asawa. Naniniwala sila sa mga salitang iyon? Dahil sa mga liham na iyon, may mga birthmark at tattoo na hindi pa nakikita sa kanilang mga asawa. Nagtanong sila sa kanilang mga asawa at sila ay umamin lahat. Wala na ang negosyo ng alahas. Wala na rin ang ibang negosyo. Jiang-an, ang tigas ng puso mo. Sige. Ito ang pinilit mo sa akin. Kiao Xiaokun a Kiao Xiaokun. Kapag bumagsak na ang pamilya Kiao, titingnan ko kung ano ba talaga ang ginagawa mo. Hoy, Jiang-an, huwag kang lumapit. Yun Bing. Yun, Bing. Babaeng walang hiya. Malapit na kayong mamatay. Iniisip nyo pa yung walang kwenta? Takpan ninyo ang bibig ng dalawang iyan. Bastos ka. Jiang-an, Kiao Xiaokun, pakiusap, pakawalan mo silang dalawa. Kung may problema, ako na ang humarap. Huwag kang mag-alala, Jiang-an. Ang dati mong kasintahan, at ang kanyang, ate, ay tapat at hindi nagbabago sa'yo. Kiao Xiaokun, naghahanap ka ng kamatayan. Sino ang mananalo? Hindi pa tapos ang laban. Jiang-an, payo ko, bilisan mo. Hindi ako yung tipo na naaawa sa magaganda. Kung manguli ka, hintayin mo na lang na kunin ang kanilang bangkay. Yun Bing, yun. Hindi ko kayo pababayaang mapahamak. Hintayin mo ako. Maawa ka naman. Maawa ka naman. Mayaman ang nobyo ko. Ang nobyo ko ay may napakaraming pera. Basta tulungan mo akong mahanap ang nobyo ko. Siya, hindi kanya pababayaan. Pakisuyo, Paki. Mayaman ang nobyo mo? Ako pa ang Jade Emperor. Lumayas ka, buwisit na bruha. Ha. Mayaman siya. No, mayaman ang nobyo ko. Mayaman din ako. Mayaman siya. Jiang-an, ikaw, di ba? Jiang-an, pumunta ka sa akin, di ba? Chuchin. Sinasabi ko sa'yo, wala akong oras, sayangin sa'yo. Bitawan mo ako agad. Jiang-an, mali ako. Jiang-an, patawarin mo ako, okay? Hindi. Si Kiao Xiaokun ang pumilit sa akin.
Ako mahal na mahal kita, Jiang An. Uulitin ko, bitawan mo ako agad. Jiang An. Mahal na mahal talaga kita. Maniwala ka sa akin. Si Shen Yunbing. Si Shen Yunbing na babaeng iyon, di ba? Siya ang nag-udyok sa atin. Jiang An. Dapat siyang mamatay. Ha ha ha. Dapat siyang mamatay. Buti nga sa kanya. Karapat dapat sa iyo, ganyang babae. Mayaman ako, no? Ahaha. Mayaman ako. Hahaha. Pagpapaikli ng lupa. Ha ha ha. Ma'am Shen. Mukhang hindi naman ganoon kamahal ni Jiang An. Gaya ng inaakala ko sa inyo. Ano, kung gusto mo, kaya ko naman tanggapin. Isang babaeng ginamit na ng iba bilang sex partner ko. Ano, payag ka? Ha ha ha. Oh. Tanggalin ang tape sa kanya. Wait. Ikaw, Kiao Xiaokun. Kahit isang daliri ni Jiang An ay hindi mo katumbas. Ha ha ha. Ang tigas mo pa rin ha. Ay, Yunbing. Gago ka? umalis ka, Ate. Ate. babae. Anong sinabi mo? Sinasabi kong hindi ako kasing galing ni Jiang Han, kahit isang daliri, di ba? Hindi lang sa kanyang daliri ay hindi mo kayang tapatan. Mas masahol ka pa sa utot. Ah, Yunbing. Sinasabi mong hindi ako kasing galing ni Jiang Han, di ba? Sige. E di pagpapakitaan kita. Kung sino ang mas magaling. pakawalan mo ako. Yunbing, tarantado ka. Ha 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 ha. Jiang An, tulong. Tulong, Jiang An. Pakawalan mo ako. Ah, Jiang An. Pakawalan mo ako. Halimaw, bitawan mo siya. Jiang An, Jiang An. Yunbing, Shen Yun. Naku. Na-overuse ko ang kapangyarihan ng kabutihan. Ngayon, magulo ang enerhiya ko. Jiang An. Oy, hindi ba ito si Jiang Han? Akala ko dahil sobra kang takot, iniwan mo ang babae mo. Jiang An. Kiao Xiaokun, kung ngayon, pakawalan mo agad silang dalawa. Maaari kong isipang pakawalan ka. Pakawalan ako? Bakit mo nasabing pakawalan mo ako? Sa paningin ko, ikaw, parang isang insekto, isang madaling durugin, na mababang tao. Pwede kong paglaruan ang ex-girlfriend mo. E pwede ko ring paglaruan ang kasalukuyang nobya mo. Ah. Ha ha ha. Coveran din itong babae ito. Tumigil ka. Jiang An. Akala ko napakalakas niya. Isang henyo, pero kaunting kaalaman lang ang natutunan. Joe, itong walang kwenta. Hindi niya kaya ang laban sa akin. Madali lang siyang patayin, parang kumuha ng bagay sa bulsa. Ganito lang pala. Joe, sino ba talaga sila? Sila. Sila ay mga utusan ko. Ha ha ha. Utusan? Ang iyong mga utusan, paano sila nagkakaroon ng ganoong lakas? Si Joe ay pinagpala ng langit. Tinulungan kaming maunawaan ang dakilang daan. Ito nga ang bato ng tadhana. Ginagamit niya ang bato ng tadhana para sanayin ang mga utusan. Ikaw, walang kwenta, natural hindi mo maiintindihan. Jiang An. Akala ko kayang pilitin si Joe sa ganitong sitwasyon. Isang napakalakas na master. Pero, ganito lang pala. Paano mo nalaman na ganito lang ako? Ang isang nagsasanay, mas malakas ang katawan, mas nauunawaan ang dakilang daan, at ang iyong pangangatawan, medyo mas malakas lang sa karaniwang tao. Anong antas ng kapangyarihan ang kaya mong abutin? Pero bata ka pa, nakakaintindi ka na ng landas mag-isa. Mayroon ka ng kaunting kakayahan. Ngunit ang hindi mo dapat gawin ay ang galitin si Joe. Sirain mo ang sarili mong kapangyarihan. Maiingatan mo pa ang dalawang ito, mga magagandang dalaga. Jiang An, huwag. 1 minuto lang, kung makakayanan ko lang ng 1 minuto, makukuha ko ulit ang lakas ko. Gusto mo pa bang mandaya? Hoblarin mo ang kanilang damit, lahat, ulitin mo. Huwag. Sandali. Kung sisirain ko ang sarili kong kapangyarihan, papakawalan mo na sila. Tama ba? 30 segundo pa. Wala kang karapatang makipag-negotiate sa akin. Gawin mo na. Si.
20 segundo pa. Jiang An, huwag. Ako, Shen Yunbing, sa buhay ko, nakilala kita, sapat na, huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Jiangan, umalis ka na. 5, 4, Sandali. Sisirain na lang natin ang kanyang kapangyarihan. Medyo napakadali para sa kanya iyan, Ginoo. Ang ibig mong sabihin, Ginoo? Jiang An, tayong dalawa, nag-aaway na tayo sa loob ng maraming taon. Ganito, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung kaya mong tumanggap ng 3 suntok mula sa kanya, pakakawalan kita. At silang dalawa, ano sa tingin mo? C, Bata sa'yo lang. Ni hindi ko kailangan ng powers. Jiang An, Isang tira. yan lang ang lakas mo. Hindi ka ba nag-lunch? Matigas pa ang bibig mo. Kung may gana ka, pagsabayin mo sila. Sige. Gusto mo mamatay? Pagbibigyan kita. Sabay-sabay kayo. Jiangan. Jiang An, niloloko mo ako? Dapat kang mamatay. Patayin ninyo siya. Xiao Xiao, huwag kang mag-alala. Itong lalaki, marunong lang ng mga masasamang gawain. Lalaki, ngayon, hindi ka makakatakas. Ang pinakamahina sa amin ay mas malakas pa sa iyo. Ngayon, mamamatay ka. Jiang An, ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin? Huwag kang mag-alala. Tiyak na ililigtas ko kayo. Kahit na isakripisyo ko ang aking buhay. Magtiwala ka. Hindi ko hahayaang mamatay ka. Gusto kong makita mo sa sarili mong mga mata kung paano ko gagawing akin ang iyong babae. Lusob. Lusob na. Imposible. Paano ka nagkaroon ng banal na biyaya? Baka ikaw ay isang immortal na itinalaga ng langit? Ano ba talagang nangyayari? Sa harap ng tanging Diyos ng langit, kaming mga mababang nilalang ay hindi makapaglakas loob na kumilos. Ganoon pala. Lumuhod. Tama pala ang hula ko. Anong huwag basta-basta kumilos? Kayong mga umaasa sa maling paraan upang makakuha ng kapangyarihan sa harap ng tunay na Diyos ay dapat sumunod at makinig lamang. Sige, ang mga ebidensya ng kasamaan ni Xiao Jianyan ay hanapin para sa akin. Hanapin. Opo, Itim. Lakas loob ka. Ako. Hembe. Huwag kang mag-alala, Ginoong Xiao. Hindi ba't sinasabi mong ikaw ay nakatataas? Kapag nakapasok ka na sa bilangguan, naniniwala ako maraming sasama sa iyo sa larong nakatataas. Ginoo. Nandito na lahat. Ang usapin tungkol sa lalaking ito ay ipagkakatiwala ko na sa inyo. Nasaan ang bato ng tadhana? Dalhin mo ako para makita. Bato ng tadhana. Tama po kayo. Mahal na Ginoo ang bato ng tadhana. Ako. Mahal na Ginoo, ito na siguro ang sinasabi ninyo bato ng tadhana. Dumating na ang tadhana. Mabuksan ang daan.